Hindi ko makakalimutan ang bahay ng lola ko sa probinsya. Matagal na rin akong hindi nakakauwi doon, mahigit isang dekada na. Pero hanggang ngayon, malinaw pa rin sa akin ang bawat nakakatakot na pangyayaring naranasan ko ron nung bata pa ako. Ang bahay niya ay isa sa mga lumang tahanan noong panahon ng Kastila. May malawak na bakuran na puno ng puno ng mangga at santol. Sa harap ng bahay, may maliit na fountain na lagi kong iniisip na may nakatingin mula sa ilalim ng tubig. Sa likod naman ay nakatayo ang dalawang palapag na bahay, gawa sa kahoy na parang laging may pamilyar na aninong gumagalaw sa bawat sulok nito. Sa likod bahay ay may mini garden na hindi namin pwedeng puntahan kahit kailan. Lagi kaming pinapaalalahanan ni Lola na huwag lalapit doon. Isang gabi, nakaupo kami ng kapatid ko at ng tita ko sa balkonahe. Wala lang, nagkukwentuhan lang tungkol sa mga laro namin nung bata pa kami. Napunta ang usapan sa mga imaginary friends. Ang nakakakilabot, pareho kami ng deskripsyon nung bata pa kami. Ang imaginary friend namin, isang mataba, may bilugang muka at palaging nakangiti na tao. Pero ang hindi ko makakalimutan ay ang mga mata niya. Malalim at parang laging nakatitig diretso sa akin, kahit sa panaginip. Isang linggo matapos yung usapan namin, nakakita kami ng kapatid kong lalaki sa kalye sa 10 oras ng gabi. Kalbo siya, naka-uniforme na parang sundalo noong panahon ng gyera. Dahan-dahan lang siyang naglalakad paakyat at pababa sa kalsada sa harap ng bahay. Wala namang ibang nakapansin sa kanya kahit ang mga kapitbahay. Pero tuwing gabi, naririnig ko ang yabag niya, parang paulit-ulit na ritual. May isang lugar sa likod ng bahay na talagang kinikilabutan ako. Yung maliit na basement na may pintong bahagyang nakabaon sa lupa. Laging nakakandado. Pero minsan, naisipan kong sumilip sa maliit na siwang sa gilid ng pinto. Ang nakita ko, mga lumang kasangkapan, anika na mukhang tumitingin sa akin, at isang malaking salamin na basag-basag sa gilid. Pakiramdam ko may mga matang nagmamasid mula sa dilim sa tuwing papalapit ako ron, kaya hindi ko na inulit ang pagkilos na yon. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang hilig ng lola kong magbasa ng baraha. Minsan, bigla na lang niyang binunot ang deck niya habang nasa kusina kami. Tahimik lang siyang tumitig sa mga baraha bago siya nagsalita. May mamamatay na malapit sa atin, sabi niya. Sa totoo lang, kinilabutan ako. 2 linggo lang ang lumipas, natagpuan ang kapitbahay namin sa kabila ng kalye, patay na sa kanyang wheelchair. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Hanggang ngayon, maganda pa rin sa alaala ko ang bahay na yon. Pero hindi na ako babalik doon. May kung anong bigat ang lugar na yon na hindi ko maipaliwanag. Parang may mga bagay na nagtatago sa likod ng bawat sulok. Sa bawat anino, laging may nagmamasid. At kahit sa pagtulog, parang nadadala ko ang mga alaala ng bahay na yon. Mga alaalang hindi ko na gustong balikan.